Paano i-confirm ang identity ng ating mga Facebook? So yan po ang ituturo natin sa tutorial na to. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano i-confirm ang ating mga Facebook account. So mahalaga po na ma-confirm natin ang ating mga Facebook account. Kasi po isa po ito, halimbawa po kung ang account nyo po ay nakalimutan nyo yung password na po yung Facebook account nyo, ang pag-confirm po ng identity ng ating mga Facebook, isa po sa mga last result para po ma-recover natin yung ating mga account. So mahalaga pong ma-confirm identity natin yan. Hindi lang po yun. Ang pag-confirm po natin ng identity ay isa po ito sa mga requirements para magkaroon po tayo ng blue badge nang hindi na po tayo nagbabayad. So ganito lang po ang gagawin nyo para ma-confirm nyo po yung identity ng inyong mga Facebook. Dito sa inyong mga Facebook mga lodis, pumunta lamang po kayo dito sa tatlong slash. Ayan. And then, pagdating nyo po dito sa menu, no, pumunta po kayo dito sa setting icon. So, hindi po lahat may setting icon na lumalabas dyan sa taas. Kung wala po kayong makita dyan, scroll up nyo, punta po kayo dito sa setting and privacy. And then, punta po kayo dito sa setting. And then, dito po sa setting natin, hindi po lahat pare-parehas ang lumalabas. So, hahanapin po natin dito ang account center. Yan pong account center, hindi po yan nakikita lang sa taas. Minsan po, nasa gitna po yan ng part ng setting. Minsan po, nasa pinakababa. Minsan po, ang makikita nyo lang po dyan, yan lang po ng Meta Account Center. Okay? So, kung may account center po kayo, pumunta po kayo dyan. Kung wala po, pumunta po kayo sa personal information. So, pag nahanap nyo na po yan, pumunta lang po kayo, i-click nyo lang po yung personal detail or account center na yan. And then, mapupunta po tayo dito sa account center. So, first step po natin gagawin ay magpapalit po or papalitan nyo po yung pangalan ng inyong mga Facebook. I-click nyo lang po yung profile nyo. Ayan. And then, i-click nyo ulit yung Facebook name nyo. And then, i-click nyo po itong name. Okay? Kung hindi po sa account center, mas madali po yun kasi isang click nyo lang po ng personal information, lalabas na po yung change name nyo. So, dito po sa inyong Facebook, pagpalit ng pangalan po or pag-confirm ng identity, make sure lang po na gagamitin natin ay ang ating real name, okay? Kasi po, hindi po ina-accept or hindi po ina-aprobahan ni Meta na mag-confirm po tayo ng identity kung hindi po parehas yung pangalan natin sa Facebook at yung gagamitin po nating ID para ma-confirm po natin or ma-confirm po yung inyong Facebook account. So, ang first step po ay papalitan po natin yung ating mga Facebook account Facebook name into real name. Okay, so may tutorial pa ako dyan mga lodis. So visit nyo na lang po kasi mahaba pa po itong tutorial pa. So pag once po na napalitan nyo na po yung pangalan ng inyong mga Facebook lodis, ang next step na gagawin po natin ay babalik po tayo dito sa ating account center. So kung wala po kayong account center, inulit ko po, doon po kayo sa personal information nyo. Okay, so makikita nyo rin po dyan dito sa personal detail. I-click lang po natin dito sa account center natin. And then, makikita nyo rin po dyan sa personal information nyo ang identity confirmation. Yan po. Makikita nyo po yan dyan. So, dahil dito sa atin nasa account center, punta po tayo dito sa identity confirmation. Ayan. Click po natin yan. Then dito, lalabas po tayo dito sa identity confirmation. Lalabas na po yan sa inyo dyan. Click lang po natin tong confirm identity. And then dito, ang una po natin, may dalawa po kayong step dito na susundin. Okay? Ang una po ay protect your account. So, click lang po natin dito. Dito po sa protect your account, kailangan po i-turn on nyo yung two-factor authentication nyo. So, hindi po ina-allow ni Facebook na mag-confirm identity kayo kung hindi nyo po ito-turn on yung inyong two-factor authentication. So, pag once po na na-turn on mo na tong two-factor authentication, babalik na po tayo doon sa ating, kasi po sa akin makikita nyo dyan, two-factor authentication is on. Kaya makikita nyo mga ganyan po. Turn on nyo lang po sa inyo and then mag-back ulit kayo doon sa identity confirmation. Ayan po. So, pag nagbalik na po ulit kayo dito, and next, gagawin po natin, click natin tong running ads about social issue, election, or politics. I-click po natin yan. And then dito, lalabas po to, help us confirm your identity. Okay? Well, yung pa, follow lang po natin mga step dito. Una po natin ay dito. Click natin tong select na yan. Yan. Tatanungin nga tayo kung saan ba tayo. Siyempre, taga planet Earth tayo. Philippines. Yan. So, pag napilit nyo na po yung place nyo, lalabas naman po dyan, makikita nyo yung security nyo, naka-turn on yung two-factor authentication. And then, ang next po nito ay, yan, click po natin yan, next na yan. Yan. And then, are you sure, you need to confirm your identity? Click lang po natin tong yes na yan. And then, lalabas po ito. So, dito po, ayan, two-factor authentication is completed. So, ang remaining po natin dito ay ang pagpasa po natin ng valid ID. So, i-click lang po natin yan. So, dito po, may dalawa po tayong option na pwedeng gamitin para po ma-confirm natin yung identity. Ang una po, ang ating ID. Okay? So, dito po sa ID, marami po tayong pwedeng gamitin yan. So, yan po ang ating gagamitin. So, ang pangalawa po, ang get notarized. Yan. So, dito po sa mga notarized, ito po yung mga verified na mga form na notarized po. And then, pwede nyo pong isubmit yan kay Facebook Meta. Okay? So, ang mas madali po na paraan ay dito sa upload your ID. Kung kayo po may mga ID tulad ng passport, driver's license, click lang po natin yan para makita nyo. Kung alin pong option dyan ang gagamitin nyo po, kayo na po bahala. So, dito po sa akin ay upload your ID. Click lang po natin yan. Ayan. And then, magne-next po ito. Click po natin itong next.
So, dito po, ito po yung mga ID na pwede nyo pong gamitin. I-click lang po natin yung show more. Ayan. So, dito po, ayan po, kung mapapansin mo po, lahat po yan ng mga ID na yan, pwede nyo pong gamitin. Pwede po kayo magamit ng tax identification card, immigration card, national age card, visa, family certificate. Lahat po yung nakasulat yan, pwede nyo po yung gamitin para pag-verified ng account. So, siyempre, ang gagamitin po natin ay ang ating passport. Ayan. I-click lang po natin yan. Yan. And then, i-click po natin tong next na to. Tapos, lalabas po ito. So, dito po, kukuhaan po natin yung ID na gagamitin natin. So, pag kukuha po tayo ng ID, make sure lang po na may magandang liwanag po. Okay? Huwag po yung madilim or sobrang liwanag. Kasi po, kailangan po makita yung information na nasa ID mong isasubmit. So, wag po natin maglalagay ng mga shadow, okay? Mga shadow, mga reflection sa ating mga ID na gagamitin. Make sure lang po na lahat po ng corner ay visible. Pag okay na po, i-click po natin tong started na to kung gusto na po nating mag-upload ng ID. So, dito po, lalabas na po yung ganyan. Ang gagawin lang po natin, yung ID po natin ay itatapat po natin sa rectangle na yan. Ayan po, okay? Diyan nyo po itatapat. Lahat po ng corner, kailangan po maging visible dyan. At wala pong shadow at reflection mula sa ilaw or sa ID natin. So, halimbawa po ganyan yung ID natin, kailangan po nakaganyan, ayan po, kung mapapansin mo po, in-scan siya ni Meta. So, yan po, dapat ganyan po, clear po, kung mapapansin mo, wala pong shadow. Pero hindi po yan, okay? Kailangan po, ang ilalagay mo pong ID yan, makikita yung information. So, syempre, hindi ko na po ilalagay ang personal information yan para po sa safety natin. So, kung kayo po, dapat ang ilang, pag nag-scan po kayo ng ID, kailangan po lahat kita yung pangalan nyo, birthday nyo, at yung signature ng ID nyo, kaya at expiration ng ID nyo. So, para magiging ganyan po siya ang itsura niyan. And then, pag okay na po, i-click mo lang po itong submit na ito. Ito po, mag-aantay po kayo ng kaunti, yan, lalo especially kung mahina po ang signal nyo, mag-upload po, i-upload niya po yung information niya na, or ID na sinasubmit nyo po. So, hindi po lahat na-approve dito, ha? Paalala lang po, kung gusto nyo pong ma-approve dito, make sure lang po na ang pangalan ng inyong Facebook ay similar po doon sa pangalan ng ID na gagamitin nyo. And then, dapat po naka-turn on po yung two-factor authentication. So, ayan po, we usually review ID within 48 hours, okay? So, we'll send you notification when update and you can visit your identity confirmation. So, tingnan nyo na lang po, bisitahin nyo na lang po, antayin na lang po tayo ng 48 hours. Makaka-receive po tayo ng notification yan sa ating mga Facebook o sa ating email na nakonektado sa Facebook. Malalaman po natin kung na-confirm or mako-confirm nga po ba yung ating mga Facebook account, okay? So, paalala po yung mga sinabi ko po, make sure na follow nyo po yun para po sure na ma-confirm po yung inyong mga identity, mga lods. So, ganito po, lods, ang magiging itsura niyan pag once po na na-accept yung information na binigay mo. Ayan po, makikita mo nyo po yan, confirm. I-click nyo lang po yan, Philippine na yan. And then makikita nyo po yan, ayan, confirm po, ayan. And then, ayan po yung mga sinabit yung ID, your ID is confirmed. And then, two-factor authentication is okay na po. Ayan po yung magiging itsura niya. So, ganun lang po, Lodis, pag-confirm ng identity ng ating mga Facebook account. So, sana po nakatulong. Kung may mga katanungan po kayo, comment nyo na lang po sa comment section ng video na to. At sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya.